Ayun, bali ito na yon mga amigo. Medyo hindi kagandahan ang lahat namin ngayon gawa ng matagal kami sa laot. Hindi ko na masyadong natantan, ilang araw pa kami. Parang 16 yata, 16 days. Medyo naabutan kami ng medyo matumal na kain ng isda. Hindi lang medyo, ayun, si Art Lecture nga, si Kasuyo ay umuwi ng walang huli dahil sa tumal. At itong lahat namin ito ngayon, sa totoo lang, marami talagang lugi. Mayroong umuwi na 10 araw, 2 piraso ang huli, mayroong 6 na piraso, may 7. Talagang mga lugi, kasi ako nga mga amigo, ito yung huli ko, lugi ako. Lugi pa ako ng 10,000. Papakita natin. Maganda sana ang presyo na isda. Hindi masasabing kagandahan, hindi din naman pangit. Kumbaga may nasa regular na price. Ito talagang pangkaraniwang price dito sa amin. 260 yung pasok at saka yung sinasabing pasok yung 35 pataas. Ito yun, oh. Yan mga amigo. Ayan, bali 4 na araw kami sa laot. Nakapagpadala na kami kay Kasuyo, kaya Adventure ang nakapangalan dyan kasi sa kanya na ipinangalan, pero sa huli namin ito. Yan. At ito yung huli naming huli. Yan. Medyo maganda naman ang presyo. Dito pala medyo mababa, 125 lang ang kilo. 125 doon sa aming pinadala. Yung nung umuwi kami mga amigo, 260. Yung ang laki ay umaabot ng 35 pataas, 260. Pero kaso lang pag bumaba na siya sa 35 kagaya nito, yan 230 yung 30han, yung 34 to 30. Pag bumaba pa sa 30, 200. Yun. Doon lang siya mababa mga amigo sa junioran, yung mga medyo maliliit. Dito naman, tatlo puro pasok. Pero 125 to 225 ang kilo. Yan, bali ito lahat-lahat mga amigo, nasa 17 piraso yung huli namin, kaya lang ang kaibahan lang maliliit. Ayan o, dami naming maliliit. Dun sa inuwi nga namin mga amigo, 2 piraso lang yung pasok sa 250 kilos lang. Pero dito 3, bali kaya umaabot lang ng 5 piraso lang lahat-lahat yung pasok, yung 35 pataas namin. Ganun siya maliliit talaga ang karamihan. Meron pa nga kaming yung mga big ay mga amigo. May 15 kilos, 18 kilos. Tapos marami kaming pag 20 kilos, kagaya ng 28, 25, 28, 25. Ayan. Bali 17 piraso lahat-lahat yan. Ito mga amigo. Yun. Kaya ito. Buminta lang ako ng mga, ito lang, bininta ko mga amigo. 115,000. 115. Pagka ganyan lang talaga ang binta. Ayun, kadalasan dyan mga amigo, logi na. Pero may pagkakataon na maliit naman ang konsumo namin. Yung 115, 120, nakakabawi na kami ng konsumo. Kaso lang ngayon kasi mga amigo, hindi talaga naiwasan na may mga binibili kaming ibang bagay na wala. Yung halimbawa may nasira, papalitan mo ng bago. Bumili ata ako dito battery. Malaking bagay kaagad yun, malaking karagdagan kaagad sa konsumo yun pag bumili ka ng battery. Ayan, diesel pa lang mga amigo, 20,000 na diesel, yellow. Tapos yung fishing supply at iba pa, umabot ng 52. Yan, kaya mataas yan mga amigo. Bumili ako, may kasama dyan battery. Bumili ako ng battery, yung mga na-charge dyan, saka panel. Kasama pa yata dito yung panel na binili ko. Yun, ganun kalaki ang konsumo namin mga amigo. Pangkaraniwan na namin konsumo din yan, 80, 90, 70,000. Yan. Ito yun, no? Kaya inabot ng 89,000 lahat-lahat yung konsumo namin. Yan. Tapos, siyempre, huli yan mga amigo ng ating mga pasahero, no? Ating mga crew. Yan. Yung huli nila, kahit lugi yan, may party talaga. Yun. Yan. Sana yung isa sa mga hindi na uunawaan ng iba, ang kala nila lugi na yung lugi yun. Lagi ko nababagit.
lugi daw yung mga crew natin dahil sila yung nangangawil. Bakit daw hahatiin sa tatlo tapos isang parte lang yung mapupunta sa pasahero, may porsyento pa. O nga naman mga amigo, 10,000 magiging 3,000 lang. O kaya nga lang hindi sila kasama sa konsumo, libre. Yan, kumbaga kagaya niya, no, 89,000 yung konsumo. Ang mananagot lang dyan yung kapitan at saka yung may-ari, dahil yun lang ang common. Yung pasahero, yung binta na yan, yung kabuuang binta nito na inabot ng 115,000, o dyan kukunin yung parte ng pasahero. Yan, o, kaya 35 yan eh, ano, 35. Dapat yan sa isang sa 100,000, yung 30,000 saka doon sa ating mga crew, doon yun mapupunta. Parte nila yan. Yan, parte nila. Hindi ko na lang na-video yung parte nila. Hindi na, para sa, siguro hindi naman maganda na lagi na lang nating ipapakita yung parte nila. Lalo na kung hindi naman ako nagpapaalam, kahit nasabihin pang sila ay ating crew, tauhan. Kasi siyempre gusto din nila ng may privacy. Hindi din nila gustong lahat ng tini-income nila ay malalantad. Hindi, siguro papayag naman, siyempre papayag yun, siyempre medyo mahihiyan tumanggi, ganon. Kaya lang, paminsan-minsan ginagawa ko yun. Kaya yan mga amigo, 35,000 napunta sa kanila. Kaya pag binawas mo lahat yung 89 at saka yung 35,000, yun na lang ang matit. Yun ang short ako ng, yan o, short ng 10,224. Yun ang logi ko, wala akong parte, may logi pa dito sa lahat ng ito. Yun, ganun talaga mga amigo. Kaya tuloy may nag-comment na sa akin kasi yung mga naunang pag na-vlog ko yung mga nalugi din. Bakit daw ako tuloy-tuloy pang lumalaot kung nalulugi lang din naman, nag-iipon lang, nagpapalaki lang daw ako ng utang. Yan, kita nyo naman mga amigo, yung sinundan nito at saka yung isa pa, nabayaran ko yung lugi ko, pumarte pa ako. At medyo nabawi ko na rin naman yung kumbaga man halos yung hindi ko, yung laot na hindi kami nakaparte, nung sumunod na laot naman, sobra naman doon sa, kung babasihin mo doon sa araw, nakikitain ko, ay mas nalampasan ko naman. Kaya bali, parang nabawi ko rin yung pagod ko doon sa nakaraan na nalugi kami. O ito kagaya nito mga amigo, ito. Ngayon, lugi, pwedeng sa susunod, malaki yung parte natin. Kung papala rin na makasumpungan natin kagad yung magandang kanisda. Pag yan ay kumain na isda sa susunod, di doon tayo uli babawi. Ganyan naman ang pangingisda. Yan naman naiintindihan ng lahat ng mga mangingisda. Walang mangingisda na hindi dumadaan sa ganyan. Pero bakit tuloy-tuloy pa rin sila? Kasi kumikita pa rin. Kaya nga lang, ang sabi natin, pag mangingisda ka, talagang siguro kadalasan halos sumasapat-sapat lang din. Doon sa panahon ikaw ay walang huli, may panahon naman jackpot, doon mo yun mababawi. Kung ikaw ay nagkautang, di bayad ka ng utang kasi jumakpat ka na. Ano lang yan, nagbigay lang ako mga amigo ng update tungkol dito. Yun, kasi tinatanong ng iba, para hindi na magtanong, may kinita ba kayo, magkano bang parte nyo, lugi ba kayo? Ito, yan, lugi ako ngayon mga amigo. Yun, ang mangyayari na, si sunod naman uli babawi. Hoy! Ganun lang naman, ganun na buhay ng mga mangingisda. Yun. Ito naman mga amigo ay hindi pa naman lipas ang season. Kung naman ay may isang buwan pa kaming paglalaot. Kaya isang buwan pa. Kadalasan pag yan ay papunta na sa palipas na siya na yun doon nabilo ang kain. Malay natin, bumilo na nga. Yun ang madalas, yung palipas na sila. Ang ganda ang kanisda, kaya nga mayroong mga nabubuyo mga amigo dahil nadating sila, halimbawa katapusan ng buwan ng huling season, September maraming huli, siyempre talagang kasagsagan pa nila yun ngayon natutuksong babalik sa laot kasi maraming huli. Yung pala sunod na paglaot ay wala na, yun na yung pag-alis ng mga tuna, kaya marami ang bago tumigil. Kasi yung iba, yung mga katamtaman laki lang ng baka, hindi naman kalaki yung malalaki, walang problema, dadayo yan, dilipat na ibang lugar yan. Yung mga kagaya sa amin na hindi naman sobrang laki yung bangka namin, pag amihanin, pag malayo na yung isda, hihinto na yan. Ayun, ang nangyayari, siyempre natukson lumaot dahil maraming huli. Pag laot, yung palang tuna nagsialis na, nagsilayo na.
Tapos yung mga yellow pin, dilawan, malalayo pa rin, hindi pa rin masyadong dumidikit. Yun ang papalit eh, yun naman ang papalit dito, nalalapit. Wala pa, hindi pa dumarating. Kaya yun, ang nangyayari, titigil ng paglaot, lugi. Okay, maghihintay na naman ng ilang buwan. Pero may naiwang panlugi. Sa susunod na naman taon, babawiin. Pagpasok uli ng season, punto na. Yun, kaya minsan mahirap pag hindi napatuksok ang lumaot. Tapos biglang maganda sana kung yung huling lahat mo, mababalitaan mo yung nasa lahat bago ka makapagkarga uli. Na aba, wala na, hindi na nakakahuli yun. Huwag ka na magkarga. Kasi baka mapastambay yung bangka mo na may naiwang kapanlugi. Ganun lang yan mga amigo. Yan. Yun. Ang pangingisda, maganda naman ang income lalo na kung yung medyo malalaki. Yung bangka na ano, yung halimbawa yung bangka na kayang pumaga ng mga 4 hanggang 6 na service. Yun, maganda ang income ng may bangka. Yung may bangka, ang maganda. Kasi yung service mga amigo, pag 4 ang service mo, bali 2 parte yon. Saka 2 parte din yung motherboard. 4 na parte ang mapupunta sa may-ari ng bangka. Yun. Ayan, kaso yung ating bangka, dadalawang service. Kung sa bagay rin naman dagdagan, kaya lang sa panahon kasi ngayon, sa dami ng bangka, kaya ako hindi nakapagdagdag. Sabi ko, bago ako magdagdag ng service, kailangan mayroon ako makukuha ng kapitan. Hirap na makakuha ng kapitan ngayon ng service. Mas gusto nila kasi mga amigo doon sa mas malalaking bangka, doon sila sasakay. Ayaw nila sa mga kanang-taon. Kasi yung malalaking bangka nga naman, pagka hindi kumain ito, natatakbo lang yung sa laot, yellow pin, mga iba-ibang isda. Doon nila mahuli doon sa malalayo na, mga 200 nautical miles. Yun, yung may mga private mga amigo. O yun, abangan nyo lang ulit mga amigo, yung susunod naming laot. Mahala natin, doon ako makakabawi. Sana. Ganon mga amigo. At talagang itong ating laot na ito ay maswerte lang din na kami ay mas maagang napauwi. Kasi may mga na-aksidente dito sa laot namin ito. Yan, may mga nandyan na yung may nalubog, na missing yung mga tao. Ayun, hindi biglang tumulin yung bagyo, hindi nila nabantayan. Mananakbo na yung pauwi mga amigo dahil may bagyo na nga. Kasi yung bagyo, biglang bumilis ang takbo. Dapat sana maiiwasan pa nila yun. Dahil doon sa balita, yung estimated na unang lumabas noon, nandito na sila sa tabi, kinabukasan o mga kinabukasan pa ng hapon saka palalakas. Ay ang kaso yung nung gabi, mga amigo, biglang nagbago yung weather, biglang tumulin, mabilis na yung biglang bumilis yung kilos ng bagyo, nag 30 kph yung bilis ng iginagalaw niya, kaya naabutan. Marami na lubog. May mga taga Aurora, taga rito sa Quezon, Bicol. Yon. Kaya sana talagang doble ingat talaga ang pangingisda. Pero kahit ano pag-iingat talaga, may mga pagkakataong inaabot. Nangyayari din naman sa akin yan mga amigo. Hindi naman yan sa pagkukulang namin. Talagang kami nakabantay sa weather. Kaso lang ang weather kasi, kalikasan yun eh. Bigla-bigla na lang nagbabago. Mayroon nga minsan nandiyan kasi, di na lang. Asa kung walang masamang panahon, biglang nabuo yung low pressure, nandun ka mismo. Parang nakukulong ka na kaagad dun sa kung ano, paano kung biglang lumakas at naging bagyo, di nandun, kulong ka ng bagyo sa gitna. Yun mga amigo. Masaya pa rin tayo kahit ganito at nakauwi naman tayo mapayapa, malakas yung pangangatawan, hindi nakapahamak. Yun ang pinaka-importante sa lahat. At yan naman ay may pagbawi. Sa susunod, babawi na lang ulit tayo. Ganun lang yun mga amigo. Sige, abangan nyo lang. Susunod ulit natin video.